Noong bata ako, para makuha ang angpao ng kababata kong kapitbahay, sinabi kong pakakasalan ko siya paglaki ko. Tagumpay kong naubos ang lahat ng ipon niya. Makalipas ang maraming taon, nagkita kami ulit. Nakaupo siya sa upuan umisi ng malamig, subukan mo ulit akong lokohin ngayon, babaliin ko ang lig mo. Saklolo! Paanong dito ko pa siya makikita? Unang araw ko pa lang sa trabaho. Nakita kong namigay ang pao-pera, ang babaeng sa group chat. Dahil sa prinsipyo kong kung may angpao na hindi ko kukunin, aso ako, nag-comment ako, salamat sa angpao, magandang boss. Mamahalin kita habang buhay. Nakita ito ng mga katrabaho ko at sabay-sabay silang nag-thumbs up sa akin. Pero hindi pa ako nagtatagal sa pagiging kampante, bigla akong in-add ng babaeng sa WeChat. Para ipakita ang katapatan ko, agad kong ipinadala pabalik ang angpao na nakuha ko. Nag-reply siya ng 3 tuldok. Ano kayang ibig sabihin noon? Nang makita kong hindi siya kumikibo, nagsalita na ako, boss, kung hindi naman pera ang habol mo sa pag-add sa akin, pwede bang ibalik mo na lang ang pera ko? Sumagot siya, hintayin mo ang 24 oras, kusayang babalik. Pero parang ang tagal naman. Baka kung ano pang interes ang mabuo, hindi na malinaw. Ibigay mo na lang sa akin ngayon. Hindi ako natinag ng boss, kaya binalik niya sa akin ang angpao. Kahit piso o 82 lang, pinaghirapan ko pa rin yun. Habang ninanamnam ko ang saya ng pagkakabalik ng pera, biglang pumasok ang manager sa opisina. Tapusin niyo na ang mga dokumento niyo, meeting na tayo ngayon din. Kinuha ko ang notebook ko at sumunod. Pero pagpasok ko sa conference room, natigilan ako. Akala ko kasi, ang babaeng boss ko ay isang matandang ale na kulot ang buhok na parang sa matronang nangungupahan, baywang na parang balde, at mga hita na parang sa elepante. Pero ang babaeng nasa harap ko ay matangkad, naka-high waist na pencil skirt, at may suot na silver na Valentino, mukhang elegante at passionate. Kahit malayo, naaamoy ko na ang pabango niyang tila nandyan lang pero wala. Ang ganda naman ng babaeng boss ko, pwede ko tong ipagyabang sa mga tropa habang buhay. Agad kong kinuha ang cellphone ko at pasimpleng kumuha ng litrato. Pero, ang tunog ng shutter, katsak, ay parang kulog sa opisina. Biglang tumahimik ang lahat na maririnig mo kahit ang paglaglag ng karayom. Guchen, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ng team leader. Agad akong tumayo. Kasi sobrang ganda ni boss. Bagong graduate at unang trabaho, tapos ganito kagandang leader agad ang makikita ko. Siyempre, kukunan ko ng litrato para ipagyabang sa mga tropa. Diretsahan kong sinabi ang totoo. Lahat ng katrabaho ko, walang masabi, nag-thumbs up. Siyempre, may mga nag-abot din ng pakikiramay sa akin. Inayos ng magandang boss ang ilang hibla ng buhok sa gilid ng tainga niya, ngumiti at sumulyap sa akin. Parang nakangiti siya. Pagkatapos ng meeting, pinatawag ako ng solo sa opisina ng Nakaupo ang magandang boss sa leather na upuan, tinitingnan ako. Gusto mong kumuha ng litrato? Walang ibang tao dito, sige lang, mahinahon niyang sabi. Pakiramdam ko, tapos na ako. Unang araw pa lang, mahuhuli ng leader, matatanggal agad. Boss, hindi ko po dapat ginawa iyon habang meeting. Pwede niyo po akong tanggalin, pero pwede po bang ibigay niyo muna ang sweldo ko para sa kalahating buwan? Narinig ko siyang tumikhim. Hindi kita tatanggalin. Sige na, kunan mo na ako ng litrato. Okay ba ang anggulong to? Hindi ako makapaniwalang tiningnan siya. Parang hindi siya nagsisinungaling. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at kumuha ng higit 10 litrato. Mula noon, sumikat ako sa kumpanya, naging sentro ng atensyon. Kamakailan, matapos akong mahuli ng boss na naglalaro habang meeting, hindi lang ako hindi tinanggal, nakakuha pa ako ng magagandang litrato ng boss. Sabi nga ng mga katrabaho ko, walang sinuman sa kumpanya ang nakagawa niya noon at wala na ring makakagawa pa. Pero mula noon, ang boss na dating namimigay ng angpao sa group chat, naging ugali na niyang bigyan ako ng angpao ng solo. Transfer ng 500. Guchen, bilhan mo ako ng kape. Transfer ng 2,000. Guchen, dalhin mo sa akin ang mga dokumento kahapon. Kaya tuwing makakarinig ako ng tunog ng angpao, pakiramdam ko, tinatawag na naman ako ng magandang boss. Sa WeChat chat history namin ng magandang boss, ang pinakamarami ay, Boss, mahal kita. Boss, ang bait-bait mo talaga.
Boss, gusto kita habang buhay. Nag-enjoy ako sa pagiging disip-sipti ko. Kasi naman, 1 buwan pa lang sa trabaho, libo-libo na ang natanggap kong angpao. Kung magpapatuloy to, malapit na akong makabili ng bahay at kotse. Pero sa 2 buwan ko sa trabaho, tumawag si mama, pinapauwi ako para kumain. Pagbukas ko ng pinto, ang bumungad sa akin ay ang magandang mukha ng boss ko, si Jiang Sui. Nakaitim siyang pencil skirt, malalaki ang kulot ng buhok, nakaupo sa sofa. Agad akong lumabas ulit para tingnan ang numero ng bahay. Tama, bahay nga namin to. Sumilit si mama mula sa kusina, nakita ako. Itinulak niya ako palapit kay Jiang Sui at ipinakilala ako. Hindi pa nakalimutang sabihin kay Jiang Sui na may social butterfly syndrome ako, grabe ang social skills ko. Inayos ni Jiang Sui ang buhok niya, umiti habang nakatingin sa akin. Pala, ang lola ni Jiang Sui at ang lola ko ay matalik na magkaibigan. Noong bata kami, sa iisang compound kami nakatira. Nang magpunta sina papa at mama sa syudad para kumita, isinama nila ako. Sabi ni mama, naglaro raw kami ni Jiang Sui noong bata. Mga kalarong hubad-puwet noong lumalaki. Hindi ko matandaan. Kasi, ang ganda niya. Kung naging kalaro ko siya, siguradong maaalala ko. Sinungaling talaga si mama. Pagkatapos akong ipakilala ni mama, bumalik na siya sa kusina para magluto. Pagkatapos ng ilang usapan, nalaman kong birthday pala ni Jiang Sui ngayon. Tiningnan ko ang balanse sa cellphone ko, medyo nalungkot ako. Ang perang to, unti-unti kong tisinipsip. Kung ibibigay ko, siguradong manghihinayang ako. Kung hindi naman, hindi angkop. Nakikita ko ang ngiti sa mukha niya, naguguluhan ako. Kasi naman, boss ko siya, sobrang yaman. Siguradong hindi niya papansinin ang kakarampot kong pera. Sa hapagkainan, binigyan siya ni na papa at mama ng angpao. Hindi niya tinanggap. Ako naman, nag-transfer sa WeChat niya ng 888. Tutal, hindi naman niya tatanggapin, di ba? Anong ikakatakot ko? Pero biglang may lumabas sa WeChat, matagumpay na natanggap ng kabilang partido. Muntik na akong masuka ng dugo. Pag-alis namin, nag-alok si Jiang Sui na ihatid ako pa uwi. Tuwang-tuwa sina papa at mama. Tuwang-tuwa rin ako. Sino ba namang hindi tinanggap niya ang 888 ko? Dapat lang na sumakay ako sa kotse niya. Naaalala mo na ba kung sino ako? Biglang tanong ni Jiang Sui habang nagmamaneho. Napatulala ako. Ikaw ang kaaway kong tumanggap ng 888 kong angpao. Sino pa ba? Bulong ko sa sarili. Sinulyapan ako ni Jiang Sui. Noong bata ka, umuuwi ka sa probinsya tuwing bagong taon. Nakita mo na maraming angpao ang binibigay sa akin ng pamilya ko. Lagi mo akong kinukulit na ibigay ko sa iyo ang mga angpao ko. Sabi mo, paglaki mo, pakakasalan mo ako. Mamahalin mo ako habang buhay. Ang pera raw ng babae para sa asawa. Maaga man o huli, mapupunta rin sa'yo. Kaya pareho lang kung ibibigay ko na agad. Tapos, niloko mo lahat ng angpao ko. Pag alis mo, hawak mo ang kamay ko, umiiyak habang sinasabi sa aking itago ko ang lahat ng susunod kong angpao. Huwag gastusin dahil babalik ka para sa akin. Inangat ko ang baba ko para pigilan ang paglaglag nito. Grabe, ganun pala kasama ang ginawa ko noong bata ako. Bakit hindi ko matandaan? Pero Guchen, saan ka napunta? Naligaw ka ba? Muling umalinggaw ang boses ni Jiang Sui. Pinipilit ko pa ring alalahanin pero wala talaga akong maalala. Guchen, magsalita ka. Muling umalinggaw ang boses ni Jiang Sui sa tabi ng tainga ko. Tiningnan ko si Jiang Sui na hawak ang manibela, nanginginig ang mga labi ko. May posibilidad ba na hindi ako naligaw kundi nakalimot? Pagkasabi ko noon, agad kong tinakpan ang bibig ko. Hindi ko naman talaga planong sabihin yon, nasa isip ko lang. Tiningnan ko si Jiang Sui na nagmamaneho. Ang itim ng mukha niya, nakakatakot. Pakiramdam ko, kung medyo impulsive pa siya, ibabangga niya ang kotse sa unahan. Sorry, mali ako. Hindi ko alam na ang walang malay kong ginawa noong bata ako ay nagdulot sa iyo ng ganito kalaking pinsala. Kung alam ko lang na paglaki ko, ikaw ang magiging boss ko, siguradong lahat ng angpao ko, iaalay ko sa iyo. Pek yun. Impossible. Buhay ko ang pera. Ewan ko ba, parang narinig ko ang malamig na tawa ni Jiang Sui.
Para mapatunayan na hindi lang ito guni-guni ko, tinitigan ko siya ng parang kampana ang mga mata ko. Hindi na ako pinansin ni Jiang Xu. Hindi na rin ako nangahas magsalita. Nakakatakot. Posible bang bago pa lang ako sa trabaho, hindi pa nakakasahod, matatanggal na agad ako. May ISTSEC, PhilHealth, pag-ibig ako, 8,000 ang sweldo, tapos weekend off pa, at pwede pang makatanggap ng angpao mula sa boss araw-araw. Saan ako makakahanap ng ganitong trabaho? Ordinaryong empleyado lang ako. Bakit ganito ang ginagawa sa akin ng langit? Tahimik akong inihatid ni Jiang Xu sa inuupahan kong apartment. Bilang pasasalamat, nagnegatibo 70 baw ako. Salamat boss sa paghatid sa akin pauwi. Mahal kita habang buhay. Napangisi si Jiang Xu. Lagi mo bang sinasabi yan? Nakakunot ang noo niya. Gusto ko nang umiyak. Sobrang dalas ko nang sabihin, naging bukang bibig ko na. Mula bata, matamis na ang dila ko. Kahit lola, kaya kong tawaging ate. Bigyan mo lang ako ng benepisyo, kaya kong purihin ang tao hanggang langit. Tuwing may okasyon at bumibisita sa mga kamag-anak, habang tumatanggap ng angpao, nagha-heart sign pa ako sa dibdib, habang sinasabing, salamat, mahal kita habang buhay ha. Sa sandaling ito, sobrang gulo ng isip ko. Magre-resign ba ako o hihintayin kong sipain ako ng boss? Tiningnan ko ng mabuti ang ekspresyon ni Jiang Xu. Nakakunot ang noo, itim na parang uling ang mukha. Boss, gusto mong pumasok muna, sabi ko, itinuturo ang pintong kupas na ang pintura. Alam kong di social butterfly ako, pero parang ang boss ko, katulad ko rin, social butterfly din. Kinuha niya ang susi sa kamay ko at binuksan ang pinto ng bahay ko. Pagpindot niya sa switch sa dingding, nakuryente siya ng luma ng wire. Naramdaman kong nagyelo ang hangin sa paligid niya. Gusto mo ba akong paupuin, o gusto mo ang buhay ko? Tanong ni Jiang Xu, nakakunot ang magandang kilay. Agad kong binuksan ang ilaw. Bumungad sa amin ang mga gamit sa loob ng bahay. Lumang sahig, lumang mesa, lumang sofa, lumang aparador. Tama, lumang bahay ang inuupahan ko. Sino ba namang hindi, mura kasi, 500 lang isang buwan. Ewan ko kung type ng iba, pero ako, type ko. Kahit luma na ang mga gamit, malinis naman ang pagkakaayos ko. May mga sariwang bulaklak sa center table, may fish tank sa gilid, at isang cute na malaking orange na pusa. Puno ng buhay. Mahal ko ang buhay. ISEC, PhilHealth, pag-ibig, sagot na ng kumpanya. Tapos may 8,000 ka pa. Saan napupunta ang pera mo? Nagrerenta ka ng ganitong sira-sirang bahay, medyo galit si Jiang Xu. Umuso ako. Siyempre, iniipon ko. Bukod sa renta, lahat iniipon ko. Bakit ang dami mong iniipon na pera? May utang ka ba? Student loan? O kaya, hubad na loan, neck loan, hindi maintindihan ni Jiang Xu. Umiling ako. Hindi. Iniipon ko tong pera para sa magiging asawa ko. Yung mga angpao ko dati. Inipon mo rin para sa magiging asawa mo. Sagot ko. Natahimik si Jiang Xu. Agad kong tinakpan ang bibig ko. Ewan ko ba, dati, ang galing kong magyabang, halo-halo ang totoo at kasinungalingan. O baka naman, kapag kaharap ko si Jiang Xu, puro totoo lang ang nasasabi ko. Ang itim ng mukha niya. Siguradong iniisip niyang niloko ko ang angpao niya para ibuhay ang ibang babae. Pakiramdam ko, nagalit ko talaga si Jiang Xu. Pagbalik ko sa trabaho sa kumpanya, para akong lantang bulaklak. Puno ng pighati kong inabot ang resignation letter ko. ISEC, PhilHealth, pag-ibig, 8,000 na sweldo, weekend off, pati ang maliliit na angpao ng boss, wala na sa akin. Habang daladala ko ang pagsisisi, tumunog ang WeChat, mensahe ni Jiang Xu. Nag-transfer na naman siya sa akin ng 50. Jiang Xu, pumunta ka sa opisina. Hindi nga. Nag-resign na nga ako, hindi pa rin niya ako titigilan. Baka naman gusto niyang ibalik ko lahat ng perang niloko ko noong bata ako. Ang sama niya. Galit na galit ako sa isip ko, pero ang kilos ko, sobrang tapat. Dumiretso ako sa opisina ng si. Boss, pinapatawag niyo po ako. Sabi ko kay Jiang Xu gamit ang ngiting profesional ko sa pagsipsip mula pagkabata. Walang sabi-sabi si Jiang Xu, inihagis niya sa mesa ang resignation letter ko. Bakit ka nagre-resign?
Hindi ba sapat ang binibigay ko? Magkano ang inaalok ng kabila? Doblehin ko. Mukhang galit si Jiang Xui. Kabila, hindi ko maintindihan. Kumunot ang noo ni Jiang Xui. Hindi ba't nakahanap ka na ng lilipatan? Naintindihan ko na. Akala ni Jiang Xui na pirat na ako ng ibang kumpanya. Walang lilipatan. Sino ba namang kukuha sa bagitong katulad ko na kagagraduate lang? Hindi sa minamaliit ko ang sarili ko, pero ang makakuha ng trabahong may weekend off, PhilHealth, pag-ibig, at 8,000 na sweldo agad pagkagraduate, parang gumawa na ako ng napakaraming kabutihan sa nakaraang buhay. Ang mga tropa ko, nasa internship pa, 1,800 lang isang buwan, pero tuwang-tuwa na parang aso. Tinanggihan ko ang ganitong trabaho, hindi ko talaga alam kung saan ako makakahanap ng trabahong ganito kalaki ang sweldo at benepisyo. Ewan ko ba, pakiramdam ko, lalo pang nagalit si Jiang Xui. Wala kang nahahanap na lilipatan tapos naglakas loob kang mag-resign. Guchen, lumaki ka ba sa tapang? Napatawa si Jiang Xui sa galit. Umiling ako. Kamakailan, nakikinig ako sa Lonely Brave. Talagang nagalit na si Jiang Xui. Ang haba ng mukha niya. Nag-resign ka, anong kakainin mo? Hangin. Kinukurot ni Jiang Xui ang pagitan ng mga kilay niya. Kasi naman, sobrang nakakatakot ka. Binanggit mo pa yung tungkol sa panloloko ko sa ang pao mo. Hindi ba't parang sinasabi mo na sa akin na lumayo ako sa'yo? Yun ang nasa isip ko, pero lahat yun, nasabi ko. Nagsususpet sa akong may sakit ako. Isang sakit na kapag kaharap ko si Jiang Xui, puro totoo lang ang nasasabi ko. Tinitigan ako ni Jiang Xui ng 2 beses, hindi ko alam kung anong iniisip niya. Tataasan ko ang sweldo mo sa 1,000,000. Weekend off at PhilHealth, pag-ibig, hindi magbabago. Ano iyon? Parang lindol sa tenga ko. May ganito palang kabutihan? Kaya naman, agad akong sumipsit. CJ, boss. Kung saan mo ako papuntahin, doon ako pupunta. Hindi ako susuway. Ngumiti ako. Bagong graduate, lampas 1,000,000 agad ang sweldo kada buwan. Hindi ko na siya boss, siya na ang breadwinner ko. Inutusan ako ni Jiang Xui na timplahan siya ng kape, tapos pinag-book niya ako ng hotel, at pinahanda pa sa akin ang mga damit na isusuot niya sa meeting. Sigurado ba akong hindi ito promotion, kundi naging personal assistant niya ako? Pero, hindi ko na kailangang harapin ang mga dokumento ng mga ordinaryong tao, hindi ko na rin kailangang makipagtitigan sa direktor. Medyo masaya. Pagkatapos mag-overtime sa gabi, personal akong inihatid ni Jiang Xui sa bahay. Gusto ko sanang tumanggi, pero naisip ko, tinanggap niya ang 888 kong ang pao, kaya hindi naman siguro sobra kung gagawin ko siyang libreng driver, di ba? Tutal, hindi naman niya ako ihatid araw-araw. Masayang-masaya akong umuwi sa bahay, niyakap ko ang malaki kong orange na pusa para ibahagi ang saya ko ngayong araw. Inisip ko, kinuha ko ang cellphone ko. Ang ganitong kasayang bagay, syempre, dapat ibahagi sa mga tropa. Pero paghugot ko pa lang ng cellphone, biglang nag-trip ang kuryente sa bahay. Lumang bahay kasi ang inuupahan ko, madalas mangyari ang pag-trip ng kuryente. Sanay na akong pumunta sa circuit breaker. Nasunog ang wire, may lumalabas pang spark. Agad akong kumuha ng fire extinguisher, 2 kikises ilang, naapula ko na ang apoy. Ang saya ko ngayong araw, nagtapos sa pag-trip ng kuryente. May kumatok sa pinto. Sumilip ako sa peephole, si Jiang Xui. Bakit? Binuksan ko ang pinto. Madilim sa loob ng bahay. Kung wala ang motion sensor light sa hallway, madilim ang buong mundo. Binuksan ni Jiang Xui ang flashlight mode ng cellphone niya, pumasok at tiningnan ang paligid. Tumutok ang tingin niya sa circuit breaker at fire extinguisher. Ang itsura niya ngayon parang nagyelo. Kumibot ang labi niya. Akala ko, mumurahin niya ako dahil sa sira-sirang bahay na inuupahan ko. Pero mahinahon siyang nagsabi, sa akin ka na. Huminga ng malalim si Jiang Xui. Hindi ba't hindi angkop na magkasama sa iisang bubong ang isang lalaki at isang babae, sabi ko. Umisi si Jiang Xui. Nga. Ang hirap dito sa'yo. Kapag na-late ka bukas, kaltas sa sweldo. Huwag kang iiyak sa akin na wala kang pera.
Sa huli, sumuko ako sa kipananakot ng boss. Dinala ko ang mga damit ko at ang malaking orange na pusa, sumama kay Jiangxui. Nakatira si Jiangxui sa pinakaabalang, residential complex sa sentro ng syudad. Pagpasok pa lang, automatikong binuksan ng smart home system ang lahat ng ilaw. Kahit hindi kasing advance ng bahay ni Jiangxui ang bahay ko, hindi naman ako nagpapahuli. Sadyang kuripot lang ako, kaya pumili ako ng lumang bahay. Ayan tuloy, napahamak. Sa totoo lang, matagal na akong naghahanap ng bagong bahay. Dahil sa abala sa trabaho at hirap maghanap ng bahay, natingga lang. Pagpasok sa bahay ni Jiangxui, naghanda siya para sa akin ng isang pares na tsinelas na panlalaki. Sakto lang sa akin. Pero, babae siya, bakit may tsinelas na panlalaki sa bahay niya? Hindi kaya ibig sabihin nito may boyfriend siya? Hindi ba't hindi maganda kung malalaman ng boyfriend mo? Nakatayo ako sa pinto. Ayoko namang mapagkamalang tikabit. Napatawa si Jiangxui. Hindi mo ba nakitang bagong bukas lang ang tsinelas? Sabi niya, tapos hinila niya ako papunta sa isa pang master bedroom. Dito ka na matutulog simula ngayon. Ngumiti si Jiangxui. Ayokong maulit pa ang nangyari ngayong araw. Empleyado kita, responsibilidad kita. Tiningnan ko ang buong kwarto, medyo nag-aalangan. Libre ba to? Alam mo na, kapag isinara ng Diyos ang isang pinto para sa'yo, bubuksan niya ang isang bintana. Tuwang-tuwa akong niyakap si Jiangxui. Ang galing! Jiangxui, mahal kita. Mahal na mahal kita. Tiningnan ako ni Jiangxui, puno ng ngiti ang mga mata pero may halong pag-aalala. Ninuno ko yata to, parang nilapastangan ko siya kanina. Maliligo muna ako. Sabi ko, tapos pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Iniwan si Jiangxui sa labas. Hindi ako pwedeng palayasin ni Jiangxui dahil lang sa pagkaulol ko. Pagkatapos maligo, humiga ako sa malambot na double bed. Pakiramdam ko, parang panaginip lang ang lahat. Nangako akong magtatrabaho ng mabuti. Kahit saglit lang akong magloko, awalan na iyon ng respeto sa 1,000,000 kong sweldo. Kinabukasan, sinadya kong gumising ng mas maaga ng kalahating oras kaysa dati. Ang bait-bait ni Jiangxui, syempre, dapat akong lumabas para bilhan siya ng almusal, di ba? Pero paggising ko, ano yung mabangong amoy na nanggagaling sa kusina? Nakapagluto na pala si Jiangxui ng almusal. Nawala na ang pagkakataon kong magpakitang gilas. Nang makita ako, kinuha ni Jiangxui mula sa microwave ang 2 sandwich, inilagay sa plato at dinala sa hapagkainan. Kumuha pa siya ng 2 baso ng mainit na gatas. Pasensya na, late akong nagising, sabi ko. Umiti lang si Jiangxui. Kain na. Pagkatapos kumain, pupunta tayo sa'yo para kunin lahat ng gamit mo. Utos ni Jiangxui. May kalahating buwan pa bago matapos ang renta ko. Tiningnan ako ni Jiangxui. Nililibre na nga kita sa renta. Iniisip mo pa iyang kalahating buwan mong renta. Para ka talagang kuripot na tuta. Ewan ko ba, pakiramdam ko, may konting paglalambing siya sa akin. Agad akong yumuko para kumain ng almusal. Siguradong guni-guni ko lang yun. Empleyado lang naman ako na niloko ang lahat ng angpao niya noong bata. Mabuti na lang at hindi niya ako pinatay para makaganti. Tumataas na ang sweldo, nagbago na rin ang posisyon. Ito na ang pinakamatingkad na sandali sa buong buhay ko. Ibinahagi ko sa mga tropa ang sayang ito. Nagbibigay pa rin si Jiangxui ng angpao sa akin, laging 50. Masaya ko itong tinatanggap. Mas lalo pa akong nagsipag sa trabaho. Inilipat ko lahat ng gamit ko sa bahay ni Jiangxui, inilagay sa kwarto ko. Sabi niya, lahat ng gamit sa bahay, pwede kong gamitin, huwag akong mahihiya. Tumango ako. Gagamitin ko, pero yung pwede kong gamitin, hindi ko pa rin magagawa ng basta-basta. Kahit gaano ka pa ka, social butterfly, hindi ka pwedeng maging ganun kaatat. Matapos kong mailipat lahat ng gamit sa bahay ni Jiangxui, nag-transfer ako kay Jiangxui ng 2,000. Hindi pwedeng mang-abuso sa kabaitan ng iba. Ang ganda-ganda ng bahay niya, tapos binigyan niya ako ng 1 kwarto para tirhan. Paano kung isang araw, mag-resign ako tapos magalit siya sa akin? Pagkatapos kong ipadala ang pera kay Jiangxui, masayang-masaya akong naligo. Pagbalik ko, nakita ko sa cellphone ko ang ilang missed calls.
Agad akong lumabas ng kwarto. Nakatayo si Jiang Xui sa harap ng pinto ko. Jiang Xui, bakit? Tanong ko sa kanya. Ipinakita sa akin ni Jiang Xui ang transfer record. Bakit ka nag-transfer ng pera sa akin? Umiti ako ng malapad at ipinaliwanag sa kanya. Walang sabi-sabi niyang kinuha ang cellphone niya at ibinalik ang pera. Sabi ko libre. Huwag kang mahihiya sa akin. Pero paano kung isang araw mag-resign ako? Tanong ko. Paano kung mag-resign ako, tapos masama ang loob niya, hindi niya ako papasukin? Wala naman kaming kontrata sa renta. Itapon niya ang mga gamit ko, wala akong mapagsasabihan. Hinawakan ni Jiang Xui ang noo niya. Hindi kita tatanggalin. Basta huwag ka lang mag-resign ng basta-basta tulad ng dati. Ibig mong sabihin, hanggat gusto kong magtrabaho, pwede akong magtrabaho sa kumpanya mo habang buhay. Walang sabi-sabing tumango si Jiang Xui. Ngumiti ako, kinuha ang cellphone ko at binuksan ang voice recorder. Sige, mag-iwan ka ng ebidensya. Sabihin mo, ako, si Jiang Xui, pinapayagan si Gu Chen na magtrabaho sa kumpanya hanggang sa pagtanda niya. Napatigil si Jiang Xui, unti-unting namula ang gilid ng tainga niya. Kinuha niya ang cellphone ko at sinabi ang sinabi ko kanina, dinagdagan pa ng, pati ang bahay, pwede ring terhan ni Gu Chen. Ako naman ngayon ang namula. Medyo kakaiba ang atmosphere. Agad kong kinuha pabalik ang cellphone ko. Okay na, may ebidensya na. Maliligo na ulit ako. Tumango si Jiang Xui, tiningnan akong isara ang pinto. Nakahiga sa kama, pinakinggan ko ng ilang beses ang recording. Ang ganda ng boses ni Jiang Xui, ang ganda rin ng nilalaman. Makalipas ang ilang araw, dumating si Mama. Nagdala siya ng maraming pasalubong. Nang makita ko si Mama sa bahay ni Jiang Xui, natulala ako. Ma, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nakikitira lang ako ngayon sa bahay ni Jiang Xui. Wala kaming ginagawa. Nanginginig ang buong katawan ko. Kahit social butterfly ako, lumaki ako sa isang tradisyonal na pamilya. Tradisyonal din ang mga magulang ko. Hinding-hindi nila papayagan na gumawa ako ng kalokohan. Natatakot akong tawagan ni Mama si Papa para baliin ang mga binti ko. Pinandilatan ako ni Mama, parang sinasabing nag-o-overthink lang ako. Matagal lang sinabi sa akin ni Jiang Xui. Gusto kanyang ilipat dito. Nakakatakot yang inuupahan mong sira-sirang bahay. Ako lang ang tinatakot mo, muntik mo pang matakot si Jiang Xui. Hindi ka ba natatakot na isang araw, masunugan ka sa kalagitnaan ng gabi at mamatay? Walang awang pinuna ako ni Mama. Kung medyo marupok lang ako, nagpakamatay na ako. Pero social butterfly ako, di ba? May fire extinguisher ako, hindi ako mamamatay. Parehong natahimik si Jiang Xui at si Mama. Pinili ni Mama na kausapin lang si Jiang Xui buong panahon na para bang si Jiang Xui ang tunay niyang anak. Pag alis ni Mama, hinila ko siya. Huwag mong sabihing may kapatid ako sa ibang ama. May sakit ka ba? Huwag kang humarang sa daan ko. Umalis si Mama, hindi man lang lumingon. Ang sama ng babae. Mula nang sabay na kaming pumapasok at umuuwi ni Jiang Xui, at iisang kotse pa ang sinasakyan namin papunta sa trabaho, dumami na ang mga tsismis sa kumpanya. Karamihan ay tungkol sa pagiging tikepmant ko, o di pala kang gustong kumain ng karne ng sisni. Ewan ko kung kaninong bibig ng galing. Nang malaman ko, puno na ng tsismis tungkol sa amin ni Jiang Xui ang production area sa baba. Isang araw, pumunta ako sa opisina ng mga empleyado para kumuha ng dokumento. Kahit ang bago kong katrabaho, kasama ng iba na pinag-uusapan ang tungkol dito. Malungkot akong bumalik dala ang mga dokumento. Tinanong ako ni Jiang Xui kung anong problema, hindi ako nagsalita. Pag-uwi namin ng hapon, hindi ko siya hinintay. Umuwi akong mag-isa. Tumawag siya, hindi ko sinagot. Nag-reply ako sa mensahe niya. Sinabi ko sa kanya na off-duty na ako, kung may problema, bukas na lang sa trabaho. Pagkatapos noon, wala na akong natanggap na mensahe mula kay Jiang Xui. Kinabukasan, sinadya ko ring iwasan siya. Ganoon din sa mga sumunod na araw. Maliban sa mga kinakailangang pagkikita, tahimik lang ako na parang manok. Malamang nalaman na ni Jiang Xui ang dahilan ng pag-iwas ko. Inutusan niya ang sekretarya na pumunta sa opisina sa baba at magsabi ng ang mga mapanirang puri ay tatanggalin. Hindi ito naging epektibo.
Ang mga dapat sabihin, sinasabi pa rin, medyo humina lang ang boses. Pagkatapos kong magdala ng kape kay Jiang Xui, lumabas ako. Pinigilan ako ni Jiang Xui. Iniiwasan mo ba ako? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Natatakot akong maapektuhan ang reputasyon mo, boss. Tumayo si Jiang Xui at lumapit sa akin. Anong reputasyon ko? Binilang ko sa mga daliri ko. Malamig na babaeng si Diyosa na may malamig na ugali, ate na may elegant aura. Hindi ko akalaing ganyan pala ang tawag niyo sa akin sa likod ko. Ganyan din ba ang tawag mo sa akin? Tumango ako. Siyempre. Sa akin, may isa pa akong tawag sa'yo, Diyos ng kayamanan. Mumiti ng bahagya si Jiang Xui. Tulad ng dati, mukhang pera ka pa rin. Ang tungkol sa mga chismis, ako na ang bahala, sabi niya. Ewan ko ba, parang himala, tumango ako. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, lumapit sa akin ang katrabaho kong naging kaibigan ko. Guchen, fiancé ka pala ni boss. Umiinom ako ng tsaa. Nang marinig ko ang sinabi niya, naibuga ko ang tsaa. Sino-sinong nagsabi? Si boss mismo ang pumunta sa opisina kahapon bago umuwi at sinabi yun. Sige na nga. 2 araw na kaming hindi sabay ni Jiang Xui pumasok at umuwi. Hindi ko talaga alam. Agad akong pumunta sa opisina ni Jiang Xui. Nang makita ko si Jiang Xui, medyo nahiya ako. Jiang Xui, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero, hindi ba't parang isinakripisyo mo rin ang reputasyon mo? Inayos ni Jiang Xui ang buhok niya, tinitingnan ako. Maging mabait ka na lang sa akin simula ngayon. Basta tayong dalawa lang ang nakakaalam ng totoo, okay na iyon. Magkaibigan ang mga magulang natin, matalik na magkaibigan pa ang mga lola natin. Sa ganitong kalapit na relasyon, paano naman kitang hindi tutulungan? Tama ba? Sobrang na-touch ako sa sinabi ni Jiang Xui. Ang pinaka nakaka-touch, sa wakas, pwede na kaming sabay pumasok at umuwi. Ang hirap at nakakainis sumakay ng bus. Kailangan ko pang gumising ng 1 oras ng mas maaga. Ang kabaitan ni Jiang Xui sa akin, lagi kong itatatak sa puso ko, hinding-hindi ko makakalimutan. Sinadya kong bumili ng cookbook. Tuwing weekend, hinihila ko si Jiang Xui papunta sa palengke para pumili. Ngayon, ako ang magluluto. Tiningnan ako ni Jiang Xui nang may pag-iisip. Umikot kami sa palengke, bumili ng maraming gulay. Pagbabayad, mabilis kong inilabas ang payment code ko para sa tindera. Ngayon, 300 ang babayaran. Plak! Kahit hindi ito ang unang beses kong magluto, hindi talaga ako marunong magluto. Agad na tumakbo si Jiang Xui sa kusina. Nakita niya ang takip ng kaldero na nakahandu sa isasahig. Itinulak niya ako palabas ng kusina at bumuntong hininga. Pinaupo niya ako ng maayos sa sofa. Gusto kong magtago sa ilalim ng lupa. Dapat magluluto pero naging sunog sa kusina. Nakaluto na si Jiang Xui ng pagkain. Para maibsan ang kahihiyan kanina, todo papuri ako. Jiang Xui, ang galing mong magluto. Ang swerte ng magiging asawa mo. Masaya ako para sa magiging asawa mo. Ngumiti siya habang pinapakinggan ang mga papuri ko. Habang papuri ako ng papuri, nahiya na ako. Tumahimik na ako. Ang paghugas ng plato, syempre, sa akin na iyon. Kung hindi, hindi ko na talaga alam kung paano haharap kay Jiang Xui. Ang pusa ko, kakaiba ang kilos kamakailan. Laging gimiyaw ng imiyaw tapos kinakalmot ang pinto. Ang ihi kung saan-saan. Pag-uwi namin ni Jiang Xui galing trabaho, nakita naming inihian ng pusa ang kama niya. Sorry, aayusin ko na to. Agad akong nagpalit ng bedsheet at punda ni Jiang Xui. Ang kumot, hindi na magagamit, itatapon na lang. Pero ngayong gabi, walang matutulugan si Jiang Xui. Gusto mo, sa akin ka na lang matulog ngayong gabi. Disenteng tao ako, huwag kang mag-alala, sabi ko kay Jiang Xui. Tahimik lang si Jiang Xui, hindi nagsalita. Kinuha niya ang malaki kong orange na pusa. Basta huwag mo siyang papatayin, bahala ka na sa kanya. Itinuro ni Jiang Xui ang ibabang bahagi ni Jindao, pangalan ng pusa. Inhit ang pusa mo. Tiningnan ko, agad kong tinakpan ang mga mata ni Jiang Xui. Unang beses kong mag-alaga ng pusa. Hindi niya ito pinansin, kinuha niya mula sa kamay ko ang malaking orange na pusa, at ikinulong sa hawla.
Nagpatugtog pa siya ng relax na music para dito. Bumuntong hininga ako. Pasensya na. Unang beses kong maging tatay, hindi pa sanay. Ito ang hirap ng pagiging single dad. Kailangan mo na siyang ihanap ng nanay na katulad ko, sabi ni Jiang Xui. Biglang kumabog ang puso ko. Inhit ang pusa ko. Ibig sabihin, kailangan na siyang ipares? Para maibsan ang kahihiyan ko, nagtanong ako ng nakangiti. Narinig kong kumabog din ang puso ni Jiang Xui. Pinandilatan niya ako, hindi ako pinansin. Sabi ni Jiang Xui, sa sofa na lang siya matutulog ngayong gabi. Pero sobrang ingay ni Jin daw, naririnig ko pa rin sa loob ng kwarto. Gusto ko nang bugbugin si Jin daw ngayon din. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok pa rin si Jiang Xui sa kwarto ko. Ibinigay ko sa kanya ang kalahati ng kumot ko. Naglagay siya ng ilang damit sa gitna, bilang harang. Gusto mo, bukas, dalhin na natin si Jin daw para ipakapon, sabi ko. Hindi pwede kapag in-heat. E di pagkatapos ng in-heat period. Natahimik ng saglit si Jiang Xui, bumuntong hininga sa dilim ng gabi. Hindi mo ba pwedeng huwag na siyang ipakapon? May himig ng reklamo sa boses niya. Anak ko ba to o anak mo? Anak ko. Hindi sumagot si Jiang Xui. Siguradong nagalit siya. Sige na nga, hayaan mo na siyang maging anak mo pansamantala. Sa in-heat period, ikaw ang nanay niya. Mahina siyang tumawa. Kinabukasan, paggising ko, nasa tabi ko si Jiang Xui. Mahigpit ko siyang yakap. Alam ko na, malibog talaga ako. Agad akong bumangon, nagkunwaring walang nangyari. Bumangon na rin si Jiang Xui. Dahil nakayakap ako sa kanya ngayong araw, hindi siya nakagising ng maaga. Kailangan naming lumabas para bumili ng almusal. Buong araw, iniisip ko ang malaki kong orange na pusa. Jiang Xui, sa tingin mo, mamamatay kaya si Jin daw sa sobrang pigil? Nanginig ang kamay ni Jiang Xui na may hawak na kape. Hindi naman siguro. Paano mo nalaman? Hindi ka naman pusa. Tiningnan ako ni Jiang Xui nang may pag-iisip. Lalaki ka, hindi mo ba alam? Tanghali, hinila ako ni Jiang Xui. Akala ko, bigla siyang may kontratang pipirmahan. Pala, pupunta kami sa bahay ng ate niya. Ang ate niya may 3 pusa. Isa doon, malaking orange din, babae. Ang manugang mo, si Tian Tian, mahiyain pero hindi nangangalmot. Huwag kang mag-alala sa pag-aalaga. Manugang, nagtatakang tanong ng ate ni Jiang Xui. Hindi ka pa ba napapasagot ni Jiang Xui? Ipinaliwanag ni Director Song, ate ni Jiang Xui, magka-opisina lang kami. Umiti siya, hindi na nagsalita pa. Agad naming iniuwi ni Jiang Xui ang bagong kasal. Si Jin daw, maliit na malibog. Nang makita si Tian Tian, dumikit agad. Jiang Xui, tingnan mo. Malapit na silang magsama, sigaw ko. Biglang namula ang pisngi ni Jiang Xui. Bigla siyang tumakbo papasok sa kwarto. Akala ko, may masama siyang nararamdaman, sinundan ko siya. Okay ka lang ba? Bakit ang pula ng pisngi mo? Tiningnan ako ni Jiang Xui, biglang iniabot ang kamay at niyakap ako. Sa labas, walang tigil ang ingay ng mga pusa. Walang tigil din ang tibok ng puso niya. Sa susunod, huwag ka nang manood ng 2 mag-asawang naglalambingan. Tumango ako, parang himala, nagtanong kay Jiang Xui, gusto mo ba ako? Hindi naman sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na parang sa oso at leopardo, pero ang sinabi ng ate ni Jiang Xui kanina, buong araw na akong hindi mapakali. Tapos, yung tipo ako ng tao na hindi titigil hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Sino ba namang hindi, unang kita ko pa lang sa kanya, nahulog na ang loob ko. Social butterfly ako, di ba? May bibig ako at mas magaling akong magsalita kaysa sa iba. Kahit mabigo ang pagsubok, ano naman? Tiningnan ako ni Jiang Xui, napabuntong hininga ng walang magawa. Alam mo na, tinatanong mo pa? Hindi ka ba natatakot sa akin? Natatakot saan? Tanong ko. Tumayo si Jiang Xui sa dulo ng mga paa niya at hinalikan ako. Unang halik ko, muntik na akong mamatay sa kakapigil ng hininga. Malamang naramdaman ni Jiang Xui ang pagkaasiwa ko, binitiwan niya ako. Para akong taong nalunod na nakaahon sa pampang, humihinga ng malalim. Pero ang puso ko parang usa na tumatalon. Ganyan ka, hindi ka ba natatakot sa akin? Nauutal ako sa kaba.
Narinig ni Jiang Xui ang tibok ng puso ko, napatawa siya. Hindi ako takot. Ikaw na ang bahala. Ang puso ko parang lalabas na sa dibdib ko. Siyempre, sa harap ng kagandahan, hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Ang ideyang gusto kong isunggaban si Jiang Xui, mula pa noong una ko siyang makita, nandyan na. Hindi ko lang akalaing maglalakas loob talaga ako. Kinabukasan ng umaga, nakaupo kami sa hapagkainan, nagtititigan. Sasabihin ko kay mama mo na ako ang unang gumalaw. Pasensya na. Gusto ko sanang bumalik sa kagabi at sampalin ang sarili ko. Naglakas loob talaga akong isunggaban ang Diyos ko ng kayamanan. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na parang sa oso at leopardo. Kailan tayo magpapakasal? At kailan mo gustong itakda ang petsa ng kasal? Puno ng pag-asa na tanong ni Jiang Xui sa akin. Ha? Ganun kabilis? Talaga bang mapapangasawa ko ang maganda kong boss? Hindi ko talaga maisip. At saka, ang bilis naman ng pagpapakasal. Namutla si Jiang Xui. Hindi ba maganda ang teknike ko? Hindi ka ba nasiyahan? Pwede akong matuto. Unang beses, hindi pa masyadong marunong. Sa susunod, gagalingan ko pa. Parang nakuryente ang puso ko. Dang! Dang! Ito ba yung pwedeng pakinggan ng hindi nagbabayad? Sakto, narinig ko na naman ang boses ni Jin Dao at Tian. Kahit umaga, hindi sila nagpipigil. Yumuko kami ni Jiang Xui para kumain. Ang nasa isip ko, puro ang nangyari kagabi. Ang relasyong ito bilang empleyado, sa wakas, nagbago na. Walang bulaklak, walang red wine. Sa gitna ng ingay ng mga pusa ni Jin Dao at Tian, naging kami na. Pinilit ako ni Jiang Xui na dalhin siya para makilala ang mga magulang ko. Kahit nagkita na sila dati. Tuwang-tuwa si Mama, nagluto ng isang lamisang puno ng masasarap na pagkain. Inilabas din ni Papa ang matagal na niyang itinatagong alak. Sa hapagkainan, sinabi ni Papa kay Jiang Xui na manatili. Sabi rin ni Mama, wag na siyang umalis ngayon. Mamaya, aayusin na nila ang guest room sa bahay. Kaya kami ni Papa, isang baso, walang tigil sa pag-inom. Inom muna kayo dyan, aayusin ko lang ang guest room. Tumayo si Mama. Ma, huwag ka nang mag-abala. Pwede namang sa akin na matulog si Jiang Xui, sabi ko. Pagkasabi ko noon, nagsisi ako. Natigilan si Mama. Biglang tumayo si Papa. Nagbubuhos pa si Jiang Xui ng alak para kay Papa. Nagkatinginan si Mama at si Papa. Hindi ko alam kung anong napagkasunduan nilang dalawa. Nakita ko lang na kumuha si Papa ng malaking mangkok, nagbuhos ng isang buong mangkok ng alak, at iniabot sa akin. May patakaran kami sa pamilya. Bago ikasal, hindi pwedeng abusuhin ang babae. Wala si Tito Jaya ngayon, kaya ako ang iinom kasama mo para sa kanya, sabi ni Papa. Pagkatapos, napakaamo niyang tiningnan si Jiang Xui. Anak, huwag kang mag-alala. Kapag pinakasalan mo ang anak ko, para ka na naming tunay na anak. Tiningnan ko ang punong-punong basong iniabot sa akin ni Papa. Paano niya magagawang abusuhin ang isang tapat na tao? Hindi na inayos ni Mama ang guest room. Kinurot niya ako sa baywang, sinisisi ako sa sobrang bilis ng pag-usad namin ni Jiang Xui. Nalasing ko si Papa. Sa huli, ipinagkatiwala ni Mama si Papa na lasing kay Jiang Xui. Inalalayan ako ni Jiang Xui papunta sa kwarto ko. Pagkahanda na sana niyang tanggalin ang buttons ko para punasan ang katawan ko, umupo ako. Hindi ka lasing, tanong ni Jiang Xui. Umiling ako. Hindi lang ako nalasing na kasing grabe ni Papa. Tiningnan niya ako, napangiti ng palihim. Ang tradisyonal pala talaga ng pamilya niyo, ano? Gusto rin akong dalhin ni Jiang Xui para makilala ang mga magulang niya. Sabi niya, ang papa niya ay retiradong sundalo, ang mama naman niya ay guro, bagong retirado rin. Hindi pa ako kinabahan ng ganito. Social butterfly ako, di ba? Paano naman ako kakabahan? Tatawagin ko ba silang tiyo at tiya, o tito at tita? Mas gusto kaya nilang tawagin mo silang papa at mama? Idinikit ni Jiang Xui ang bibig niya sa tainga ko. Ang mainit niyang hininga, namula ang buong mukha ko. Biglang bumukas ang pinto. Nang makita ako, agad akong hinila papasok ng mama ni Jiang Xui. Ako na is-social butterfly, sa unang pagkakataon sa buhay ko, ganito ako kaayos umupo. Nakita ni Jiang Xui na sobrang disente ko, matagal siyang umiti nang nakatikom ang bibig.
Guchen, ang gwapo mong bata. Sobrang gusto ka ni Tia. Ang anak naming babae, laging seryoso. Kung aawayin ka niya, sabihin mo lang sa aming mag-asawa, kami ang bahala sa'yo. Mabilis akong umiling. Babae po siya, dapat po akong magparaya sa kanya. Pag-alis namin, binigyan pa ako ng angpao ng mga magulang ni Jiang Xui. Sabi nila, welcome gift daw ito, wag na akong mahiya. Salamat, Papa. Salamat, Mama. Simula ngayon, pamilya na tayo. Wala nang dapat ikahiya. Ang sa inyo, sa amin na ni Jiang Xui. Ang sa amin ni Jiang Xui, sa inyo na rin. Pagkatanggap ko ng angpao, lumipad na ang mga papuri ko. Kanina, nahihiya pa akong tuta, ngayon, mas magaling pa akong magsalita kaysa sa tsismosa sa kanto. Nakita kong nagkatinginan ang mga magulang ni Jiang Xui. Pareho silang kumuha ng tig-isang bank card mula sa kanilang mga bulsa. Mabait na bata, sobrang kaakit-akit mo talaga. Sabi ko na nga ba, dapat matagal nang pinapunta ni Jiang Xui sa'yo, di ba? Tama talaga ang pagkakapili ng mama ko sa kasal na ito. Ha ha ha. Kahit may 2 bank card na ako sa kamay, tulala pa rin ako. Pagkasakay namin ni Jiang Xui sa kotse pa uwi, inilagay ko ang mga bank card sa bag ko. Ano yung sinasabi ng mama mo tungkol sa kasal? Noon lang sinabi sa akin ni Jiang Xui ang tungkol sa kasal. Ang kasal na ito, itinakda ng lola ko at ng lola ni Jiang Xui. Sabi raw, kung ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae, magpapakasal sila. Pero sa henerasyon ni Papa, puro lalaki. Nang pumanaw ang 2 matanda, lagi pa rin nilang iniisip ito. Noong bata ako, umuuwi ako sa probinsya para bisitahin si Jiang Xui. Ang sinabi kong pakakasalan ko siya paglaki ko, hindi pala biro. Narinig ko yun mula kina Papa at Mama. Noong bata pa kasi ako, makakalimutin. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ko na. Natakot akong isipin mong dahil lang sa arranged marriage, kaya ako lumalapit sa'yo, kaya hindi ko agad sinabi sa'yo, sabi ni Jiang Xui. Tumawa ako ng malakas. Hindi naman. Mas hahangaan ko pa nga ang kakaibang takbo ng tadhana. Pag-uwi namin, naglabas si Jiang Xui ng isang medyo luma ng alkansya. Binigyan niya ako ng martilyo para basagin ito. Nang buksan ko, nakita ko ang laman, nanlaki ang mga mata ko. Ang pao. Ang pao. Puro ang pao. Lahat yan para sa'yo. Sabi mo, ipunin ko lahat, paglaki mo, ibibigay ko sa'yo, sabi ni Jiang Xui habang inaayos ang mga angpao. Hindi ako natinag ng boss, ibinalik niya sa akin ang angpao. Nang makita ko ang napakaraming pera, niyakap ko siya ng mahigpit, at pasimpleng isinilid ang mga bank card sa kamay niya. Mula ngayon, asawa na kita. Lahat yan para sa'yo. Walang sabi-sabing isinoli lahat ni Jiang Xui sa kamay ko. Kung para sa'yo, para sa'yo. Lahat yan, personal mong pera. Pero, yung inipon mong pangkasal, tandaan mong ibigay mo sa akin, ha? Yun kasi ang inihanda mo para sa magiging asawa mo, di ba? Napatawa ako, tumango ng husto. Nagpakasal kami ni Jiang Xui. Maging mga kamag-anak man ng babae o lalaki, lahat sila, pinuri ko hanggang langit. Pagbibigay nila ng pera, habang nakangiti, binibigyan nila ako ng angpao, walang halong panghihinayang. Nang ibigay ng papa ni Jiang Xui ang kamay ni Jiang Xui sa akin, nawala na siya. Narinig ko mula kay mama na nagtago raw siya sa banyo, umiiyak ng hagulgol. Kaya pagkatapos naming ikasal, bumili kami ng bahay, katapat lang ng bahay namin. Kapag umuuwi si Jiang Xui tuwing bakasyon, umuuwi siya sa biyanan niya, at umuuwi rin siya sa sarili niyang pamilya. Sa 3 buwan ng kasal namin ni Jiang Xui, nabuntis siya. Pagkatapos mapag-usapan ng 2 pamilya, nagsimula na siyang magpahinga para sa pagbubuntis. Lahat ng trabaho sa kumpanya napunta sa akin. Siya naman ang namamahala sa pera. Ngayon, sa biyanan siya natutulog, bukas, sa sarili niyang pamilya. Nang mga anak, ngayon, ang mama ni Jiang Xui ang nag-aalaga sa kanya sa buwan ng panganganak. Bukas, si mama naman ang nag-aalaga sa kanya. Walang awayan ng biyenan at manugang, walang awayan sa pamilya. Bakit? Kasi social butterfly ako at matamis ang dila. Ano mang hindi pagkakaunawaan, nagagawan ko ng paraan para maging maliit na bagay na lang, at ang maliit na bagay, nawawala na lang. Sina Jindao at Tiantian, nagkaroon ng 4 na kuting. 2 malaking orange na pusa, kasama ang 4 na maliliit na orange na pusa,
nagtatakbuhan sa buong bahay. Nang ipanganak ang anak namin, dumapa ang mga kuting sa anak ko at nagmamasahe. Gabi, nagtatrabaho ako. Biglang nag-transfer sa akin si Jiang Xu ng 50. Sabi pa, asawa, gusto mo ba ng pangalawang anak? Naisip ko ang maganda kong asawa, tahimik kong isinara ang computer.